good morning. Good morning, kamusta po? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, ngayong araw po ng Huwebes. Bali, ano po tayo ngayon? August 27. Ayan mga karos, for today's video, ito yung huling araw or last day natin dito sa project natin sa New Leaf Project. Yung project natin dito sa New Leaf, bali, ano po tayo, waiting tayo sa go signal na lang ni client owner kung kailan niya po ipapatapos or kailan niya po ipapatrabaho yung pang fourth phase ng trabaho rito. So ibig sabihin na po yun, overall paint, general cleaning for turnover, at saka yung mga fixtures, materials, at saka yung ilan pang installation sa finishing phase. Ayan. So ngayon, nandito tayo sa ANS Lamps. Ayan na, hinihintay lang po natin na mag-open. Tapos bibili po tayo ng ilaw rito para po dun sa mga poste. Tapos syempre ipapaliwanag ko rin po yung iba't iba pang mga gagawin po dun sa project. Ipapaliwanag ko po rito sa vlog. At saka kahapon nabigyan ko na po kayo ng idea kung magkano na po yung gastos ni client owner dun sa mga materyales. Sa mga nagtatanong po, may mga nagtatanong po sa atin na mga taga New Leaf din kung magkano po yung gastos na ron. Yan, nakapagbigay na po tayo ng idea at saka dun sa ibang viewers natin. Mga karon, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng Huwebes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, ito pa. Tama. Thank you, ma'am, ha. Tama. Okay na. Thank you. Buti meron na. Salamat, salamat. Yan na. Thank you. Yan na. Okay na tayo rito sa ANS Lamps. Buti na lang meron na. Kasama pala natin si Mrs. Paso yung ilaw. Yan na. Ito rin. Pera. Oh, yeah. Pakita ko lang kung magkano. Bali yung lamppost na binibili natin dito para sa poste, nakita nyo na yan sa project namin sa Riego de Dios, tapos sa may Garden Premier project. Ang halaga nun isa 675. So 5 yung kailangan natin. Bali 3,375. So bali yung ilaw na to nagustuhan ni client doon sa mga ibang project natin, kaya ito rin po yung ipakakabit niya doon sa poste niya. Okay, let's go. Nasa General Trias na po tayo mga karohaus. Ulan na naman. Yan, ulan. Siya nga pala mga karohaus, doon sa mga nagbi-message po sa amin. Yan, unti-unti pa lang po namin na pinag-aaralan or nag-a-adjust pa lang po kami. Unti-unti pa lang po kaming lumalayo. Hindi po lahat ng subdivision dito sa General Trias ay kaya po namin bigyan ng serbisyo. Yan, nag-a-adjust pa lang po kami. Yung dito po na pinuntahan namin dito sa Meridian, kung sakali pong matuloy po kami, isa na yun sa pinakamalayo na gagawan po namin ng bahay. Yan, isa po yun. Pero dun sa mga nag-e-inquire sa amin dito, nag-a-adjust pa lang po kami paunti-unti. Ay, lakas ah. Lakas ng ulan. Dumaan muna kami rito sa hardware. Paglabas lang dito sa New Leaf. Grabe oh. Mukhang malakas tong ulan na to. Kapag itong ulan na to, break time pa naman eh. Inabot na kami ng break time. Hindi nagbago to until 1 PM. Baka magpa-half day tayo sa ibang project natin. Nanonood naman tayo ng balita, pero may bagyo ngang papasok, pero inaasahan natin hindi pa ngayon. Ayan, grabe mga karokas, mukhang malakas to ah. Ano ba balita talaga sa bagyo? Malakas daw yan. Bagyong, ano yata ito eh? Obet? Lakas oh.
mga karos, dito na tayo sa Newly Project. Tapos dala natin tong ilaw para rito sa poste. Kaya inaasahan po natin na maganda po yung panahon kasi ano na sana natin to, last day. Pero tingnan natin kung aabutin pa tayo hanggang bukas. Yung mga kalat dito sana ipapasegregate ko sa kanila. Tapos iwanan lang muna yung panambak. Tapos yung mga basura na pwedeng hakutin ng truck, dadalhin na po sana natin gamit to. Yun nga lang mahirap po kasi i-segregate yan ng ganyan. Tapos nag-uulan-ulan pa. Yan, nagpapahinga po yung tropa. Yung pinagagawa natin dito sa gate, yan, nagpapa-apply tayo ng body filler. Yan, nagpapa-body filler tayo rito just in case nga na ganito mag-uulan-ulan, safe yung mga tubular dito sa project. So kahinaan kasi nito mga karos na pwede siyang pasukin ng tubig, kaya kailangan niya may masilya. Yan, pahinga muna yung tropa rito. Goods yung bahay, wala. Walang problema, Ayan. Malinis na rito. Ayan, mga gamit. Breaker. Si nga po pala, si Kuya Boy, nakaano na po siya, nakalipat na po sa project natin sa P6. Si ilaw. Ayan. Kasi ito yung sa pinadagdag ni owner. Pinadagdag niya. Yan, hydraulic hinges po yan. Ito pala, nakatabi na. Nandun na, dala ko na yung ilaw. Yung sir, drawer. Drawer guide? Wala na ka na ba mga pambili? Kunti na lang yun. Sige, ano na lang kami, mabalik kami. Para rito. Ano pala ayos na. Nabalik. Kakayanin ba ngayong araw? Guulan-ulan pa Kunti na lang yung gagawin ko eh. Oo. Yung sa akin yung ginagawa ko, internet. Sa internet. Saka to, ito na lang natin to. Yung accessories kaya, pakabit natin yan. Yan, pati ito, kakabit mo pa to, di ba? Shower? Shower. Oo, pakabit natin. Yung laboratory din sir. Hindi, matagal pa yan. Yung mga fixtures materials, matagal pa. Ito mga accessory lang. Ay, ano lang yung... Shower lang. Hindi, panghuli na talaga dapat yan. Delikado. Baka mga eh. Oo, Dali din. marami pang gagawin. Ito, Saan yung isa na yun sir? dun, sa kabila. Oo. Ito pala mga karaos, nag-usap kami ni owner na ipo-pull out ko. Pero safe naman pala siya dito. Kasi pag nasa labas yan, titigas po kasi yan. Yung skim coat po to. Bali, kung magtutuloy-tuloy sana yung trabaho, ipapa-apply na po sana natin yan dito sa mga wrap finish wall. Kaso nga lang, yan hanggang dito muna tayo. Yan na. Yan, huli na po to. Kasi yung accessories, mas maganda ikabit yan kapag may tile grout na. Huli naman po yung ginagawa. Tapos yung sa ring shoot nito, yan, huli na. Kasi ito nga po pala, yung cornisa, hanggang dito na lang po muna yan. Hanggat wala pa yung cabinet. Tapos meron pa kaming PVC panel dito para dito sa likod. Yan, dito. Dito sa kwarto. Bilhin na namin yung drawer guide. Yan, habang break time. Ito, pwede na. Paikutan, cornisa. Huwag lang dito. Lutuin lang ulit ako. Oo. Tapos yung sa cabinet handle nito, pag finishing naman pag natapos na yung pintura. Yan.
Yung sa mga na-picturean natin, naikot na, hindi pa. Nagawa na. Hindi, yung flashing. Dala ko yung flashing. Yun, doon na lang. Doon na lang na. Minsan na iba na yun. Sige. Uulan-ulan. Yan, pinapano na po natin to. Yan, para sigurado na. Para hindi siya pasukin ng tubig. Paikot. Nabila na rin natin ng clean out valve yung mga catch basin, pero panghuli na rin to. Kasi pagka kinabit kagad natin to, magagasgasan po siya. Diyan na muna. Okay, bibili lang tayo ng drawer guide. Ang drawer guide. Ayan na. Nandito tayo sa Wellmas Hardware. Ang binili natin dito yung drawer guide niya, 180. 16 inches. Na kinulang pa ng isang pair. Yan, balik po tayo rin. Yan, sige, pahinga muna kayo. Yun na lang naman no? Yung maaasahan natin makikita rito, no? Maikutan siya ng kornisa. Tapos dito wala pa. Tapos yung gamit, iwanan ko na yan, tsaka to. Tapos lahat ng gamit natin to, dadali na natin to, no? Kulang sir. Ano? Dalawa eh. Ay! Ano ba yan? Wala nang bibili. Oo, iwanan na lang kita. Oo nga pala. Diyan ko lang naman binili yan sa labas. Ako na lang. Oh, ikaw na. Kasya pa ba pera mo? 180 lang naman yan eh. Kunti na lang yun eh. Wala nang 180 yan? Sige, sige. Ba yan? Ang dami akong binili. Minsan nakakalito rin bumili, no? Ayun, yun lang naman. Yun na lang naman yung mga aasahan natin na makikita rito. Tapos may mga ilang gamit na matitira, kagaya nito. Tsaka yun, yung kornisa. Yun. As in, wala naman na pong ano rito, wala na pong idadagdag. Ito na lang po talaga yan, yung TV cabinet. So, syempre, yung TV cabinet na to, ano, ganito lang talaga siya. Wala na siya, wala pa tayong makikita na ikagaganda nito. Actually, ang setup niyan, dito po yung hihilain yung internet, yung kable niya. May nakaabang na yan. Pag nagpakabit sila, meron na nakaabang doon sa taas. Tapos yung dalawang ilaw na lamppost, may UV board sa gitna at may WPC dito banda sa gitna. Dapat to i-adjust ko pa to papunta rito. I-adjust ko pa sana siya. Kaso nga lang, pwede pa kasi maglagay ng something dito. Kung maisipan ng may-ari ng bahay. So hindi ko na po siya in-adjust dito para hindi na rin mawala yung saksakan na nandun. Tapos yung dining table, pwede po kasing may adjust pa rin. Kaya dinikit na po talaga natin siya sa dingding, pero yun naman po talaga yung pinaka-perspective plan niya dyan. Yan talaga. Tapos yung mga retasong plywood, ayun, yung mga retaso na yan, pull out na po natin yan. Yan. Ito po siya. Ayan. So kaya hindi ko na siya masyadong inatras kasi pagdating dito baka meron pa ilagay yung may-ari. Ayan. Baka meron pa silang ilalagay. Kaya sinunod talaga natin yung ano rito, yung plano. Yung sa catch basin, ito ginawa namin. Yan, tinakpan na lang po namin siya ng tiles. Ayun. Pero ito, papalitan po natin to. Naka-design na dito yung clean out valve. Ayan.
Medyo tumila na yung yung ulan. Kung hindi po lalakas to hanggang mamayang hapon, babalik pa ako mamayang hapon dito. Kung hindi naman po mag-uulan-ulan, baka may turnover na nga po talaga natin to ng dire-diretso. So yung project na to, hindi pa siya tapos, pero tapos na siya dun sa third phase. Yung fourth phase niya is yung overall paint. Ayan, hintayin natin yung go signal nila client owner. Yan, itong project na to, hindi naman natin siya iiwanan. So bali, iiwanan lang natin siya, gawa ng maghihintay tayo ng another fund para po rito sa project, para matapos po siya. Yan. Yan, manananghalian lang po muna din kami ni Mrs. Yan, balik tayo rito sa pagbibigay ng update mamaya. Tara. Bali, yung susunod natin na pupuntahan itong project natin sa New Leaf project. Doon ako magbibigay ng final update. Siya nga pala kung bakit ngayon ay wala munang gumagawa po sa Anyana project. Tinututukan ko na yung dito sa New Leaf. Siguro ngayong araw na lang, tapos balik na kami doon sa Anyana. So sa Anyana naman, mabilis naman na po yun. Yung mga pintor na lang po yung hinihintay doon. Bilis na lang. Bali kumukuha na po ng requirements yung ibang kasama natin na hindi pa nakakuha ng requirements para sa police clearance at saka barangay clearance para sa IT. Yan, pinakukuha na po natin sila kasi yung mga taga finishing natin, wala pa po silang naipapasang requirements para sa Anyana. Yung iba pinag-aasikaso na po natin. Shoutout nga po pala dun sa nag-comment, no. So para sa akin, hindi ko talaga hindi ko madaling mag-vlog. Hindi po kasi scripted tong yung sa vlog. Kumbaga parang sa freestyle tayo. Kung ano po yung naisip natin, yun po yung sasabihin po natin. Ang pinakamaganda sigurong dapat na sinabi ko doon sa hardware, hindi masyadong mabili. O hindi walang masyadong bumibili doon. Yun sana yung maganda. Kasi ang nasabi ko, mahinang hardware. Ayun, napansin pa ng isa sa mga viewers natin yung bagay na yun. Yan, shoutout po. Tama po kayo, tama naman po yung sinabi niya. Pero syempre pag habang nagbablog ako, kung ano po yung napasok sa isip ko, yun po yung agad kong sasabihin. Yan, medyo mahirap din po kasi mag video tapos nagsasalita. So wala na tayong pagkakataon na baguhin yun, unless babalik tayo dun sa area na yun, tapos ipapaliwanag uli natin. So hindi naman po ganun kadali. Ayan. And salamat doon sa nag-comment. At least sa susunod mababago natin. So yung hardware na binilang ko kasi na materialis kahapon, dahil na-delay nga yung materialis doon sa phase 6, umorder tayo sa iba. Ang ginawa na lang natin, umorder po tayo doon sa hindi masyadong binibilhan ng mga tao. Hindi siya masyadong mabili. Tama ba yun? Si Mrs. nakatulog. Tama ba yun? Siya basic hardware. Oh, hindi basic hardware. Pwede rin yan, no? Hindi, kasi kung basic hardware, maraming bumibili, ganun. Yes. Okay. So yun, doon na lang po tayo bumili sa medyo hindi binibilhan ng mga tao na hardware. Hindi siya busy. So dapat pala ganun, hindi mahina. Hindi matao. Hindi matao na lang ngayon, hindi mataong hardware. So para mapabilis po na yung delivery. Ayun. Okay, biyahe muna tayo papuntang New Leaf project. Let's go. Tara. Bali mga karos, nandito na tayo sa New Leaf project. Medyo nabasa tayo ng ulan. Umulan po rito kanina, lakas-lakas. Ayan na. Okay, project update po. Bali ngayon pong araw po ng Webes, na mag-aalas 5 na ng hapon. Ayan, tuluyan na po natin mata-turn over yung third phase ng project. So ibig sabihin, lahat ng installation dito, maliban lang doon sa fixtures materials, kasi yun naman po kasi huli natin ipinapakabit pag malinis at tapos na yung bahay. For example, yung mga screen door, tapos sample yun doon sa mga toilet and bathroom. Yan po yun. Tapos yung mga cabinet handle, yung sa cabinet, kapag ka merong accessories, yun, mauhuli na yun. So ito pong project na to, so bali from first phase, second phase, and third phase, yan, ito na po yun. Ito na po yung mga nagawa according do sa napag-usapan. So ito po is yung
kalat na pwedeng hakutin ng truck, pakibuhat nga lag. Buhatin mo yan, magaan lang po yan. Yan. Magaan lang po ito. Yan ah. So kalat ng tao na pinagmeriendahan kasama na yon. Wala pong ano yan, wala pong napapanis or nabubulok. More on puro plastic lang, plastic bottle, delata. Ayan, yan yung mga kasama niya. Syempre yung mga karton na maliliit. Tapos ito naman po yung panambak. So ito yung pwedeng ipahakot na natin sa panambak po. Tiles, hardiplex, pinagtibagan. Ito kasi kung bakit naiwan to, dahil napaka-konti niya. Pag may pumupuntang truck dito, tinatanggihan dahil hindi daw mapupuno. Sabi ko nga, kahit magkano na lang yung ibayad sana, kinuha na lang sana. Yun nga lang siguro meron silang minimum na dami ng howling talaga. Okay, ito naikabit na po yung ilaw. Yan. Pagka mga karos, kapag madilim, pupunta po ako rito. Ilan po sa mga episode natin, pupuntahan ko to pag madilim po para makita din natin yung ilaw. Pero syempre, mas maganda po to kapag ano na, yung pinturado na siya. Para yung blended ng liwanag, yung exposure ng liwanag ng mga ilaw, ma-appreciate talaga natin. Yan, halos okay na po to. Yan, tapos na po tayo rito. Ayan, kalat na lang po yan. Umaasa kami na hakutin po ng truck to. Yan naman kalat naman po ng basura yan. Pwede nilang inspect. Sa gilid. Ayan, sa gilid. Yan, malinis na rin dito. Siya nga pala, meron lang kaming konting tumpok ng ano rito. Naubusan kami ng naubusan kami ng anong tawag dito, ng bag ng simento. Isasako pa sana namin to. Yan, okay na po yan. Siya nga pala, yung halaman, punasan ko lang yung lens. Yan. Yung halaman, dinito ko na lang po muna. Iniisip ko kasi pag nasa labas baka mawala po siya, o kaya pag nagtag araw talaga malanta. So dito ko na lang nilagay. At least kung uulan po na malakas, maanggihan pa rin sila ng tubig. O kahit pa paano, maanggihan po ng tubig galing sa ulan. Tapos iwan na lang po to, yung balde. Magagamit ng mga pintor to. Tsaka to, yan mga tira po to sa retaso na nag-framing kami at saka gumawa kami yan. So magagamit pa hanggang uli. Pero itong hagdanan, abala ko, kukunin ko na po to. Yan iwan na po siya, iwan. Ito na yung bahay. Yan itira pa tayo mga kornisa. Gagamitin dito yan kapag nagkaroon na po ng ng cabinet. Isa TNB, iwan na lang yung balde. Tapos syempre, wala muna tayong iba pang makikita dito. Almost plain lang po siya. Pero meron ng water closet. Pinakabit na po natin. Yan, 1 bedroom. Tapos naiwan na po yung PVC panel. May mga kulang pa po tayo rito. Ito, 1 bedroom. Yan ang bintana. Tapos ito pa, hindi pa po natin to pwedeng ikabit ho kasi yan, saka na po to. May mga natira pang pintura, konti na magagamit po rito sa kabuuang project. Tapos yung skim coat, nag-decide ako na hindi na nga kukunin kasi nandito naman siya sa loob. Tapos ito yung closet. Bali dun sa closet, ano po to? 4 na drawer po to. Yan. Mataas po kasi ang nito. Mataas po ang kisame nitong bahay. Yan, medyo mataas po siya. Sa iba, abot ko na sa ibang project. Alam nyo na yun kung saan yun. Nagkaroon pa ng shelves dito. Tapos syempre yung cabinet handle nito at iba pang accessories na dapat makita rito. Saka na pag natapos. Saka na natin papakabit. Yan. TV console. Nice, TV console. Ayan, TV console ito. Siyempre, saka na rin po ito. Pero nakaabang na po lahat yan. Kompleto na. Yan na. Sa breaker natin, kompleto na po ito. Sample natin. Ayan na. Buksan natin. Ayan. Yan, nag-iba na yung kulay. Bale ito mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog at saka yung project natin dito sa New Leaf. Yan, kumbaga sa pagkain, kompleto sa Ricardo's to sa mga installation.
up to third phase po ng contract. Yung susunod na phase ng contract dito, yung tinatawag na overall paint. So hintayin natin yung go signal ni client owner. Yan, again, maraming salamat po kila client owner sa ibinigay po nilang trabaho dito po sa New Leaf project. Hindi lang po yung grupo ng Lienaki Builders na nabigyan nila ng trabaho. Kahit po yung grupo po ni ADM Builders nila Kuya Albert. Yan, nakasama rin po natin sila rito. Tsaka yung mga naghukay at tsaka yung mga iba nating dating naging kasama. Yan, nakasama po natin dito. Kompletong-kompleto na po itong bahay. Siyempre, pagagandahin natin. Yun na yung finishing phase ng contract. Yan, pagagandahin na lang po natin. Kandado, nandiyan sa'yo? Okay. Kopya na natin to. Hindi, yun, dalaw lang po yun. Kailangan mag-iwan kay client, no? O sige, ako na hawak nito. Ako na po. Sige, yan nga lang, bukas pa ilan. Sige. Ikaw na bahala. Okay. Mauna na po kami. Hanggang dito na lang po muna yung vlog. So, kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Ayan, God bless. So, paalam po muna rito sa project sa New Leaf. Ayan, ang ganda. Diba? After natin manggaling pala sa New Leaf, mga Karaw House, nagpasa sila Master Batang tsaka si Master din doon ng video nila. So pupunta ako ron para mas makita ko yung kaganapan. Sama natin dito sa vlog. Ito po. Sa'yo na wala. Yan! Tayo, tumayo! Puta! Tayo! Tayo! Nag-inom pala sila. Nag-inom pala. Lienaki Builders! Pundasyon! Solusyon! Makapunta nga dun. Puntahan ko sila. Sayo! Sayo! Kapag renovation ang usapan at construction na maaasahan, Lienaki Builders ang kasama. Kalidad ang gawa sa bawat proyekto talaga. Mula bahay hanggang house, maayos ang plano sa bawat araw. Matibay ang pundasyon, pulidong detalye, serbisyong panalo.